DJ Moon, ako na ata ang world record holder sa pinakamaraming patience na naubos sa isang relasyon. Kasi itong jowa ko, hindi ko na alam kung ako pa ba ang girlfriend o parang ako na lang ang pangalawang nanay. Okay sana nung una, sweet, malambing, family-oriented, ang sabi ko pa, uy husband material. Pero habang tumatagal, parang hindi pa siya graduate sa pagiging mama's boy. Kahit simpleng bagay, kay mama pa rin siya kumukonsulta. Anong ulam sa dinner? Kay mama tatanungin. Mag-shopping ba kami ng sapatos? Hihintayin pa ang go signal ni mama. Tapos eto pa, DJ Moon. Yung GCash password niya, kay mama hinihingi. Paano na lang kung bigla siyang mawala sa gitna ng mall? Baka si mama pa ang tatawagan ko para i-GPS si jowa ko. Hindi ko naman sinasabing wag siyang magmahal sa nanay niya. Hello, respeto yan. Pero paano naman ako? Ako yung girlfriend pero parang extra lang sa buhay niya na umiikot sa apron ng nanay niya. Lately, naiisip ko na lang, ako ba ang girlfriend? O ako lang ang pahinga niya pag ayaw muna niya sa sermon ni mama? DJ Moon, mali ba akong mapagod? Mali ba na gusto ko ng jowa na kayang tumayo sa sarili niyang desisyon? Kasi sa relasyon na to, parang ako lang yung lumalaban. Si jowa, sumusunod lang kay mama. Feeling pangalawang nanay. Feeling pangalawang nanay, girl. Halika nga rito. Yaka aap, alam mo, habang binabasa ko yung sulat mo, parang ako yung nakipag-date sa mama's boy na yan eh. Kasi feel na feel ko yung pagod mo. Yung tanong na, ako pa ba ang jowa o backup character lang sa telenovela nila ng nanay niya? Look, there's nothing wrong with a man who loves and respects his mom. Green flag pa nga yan. Pero kung ang password sa GCash mas alam ni mama kaysa sayo, girl, hindi na yan pagmamahal. Yan ay shared custody. And let's be real, may mga lalaking lumaki sa isang tahanan kung saan si mama ang laging tama, laging pinapakinggan, laging nasusunod. So nung nagka-jowa sila, akala nila, ganun din dapat, na lahat ng desisyon, si mama muna, na kung may conflict, kay mama lalapit. At kung may laban sa relasyon, sorry ka na lang. Kasi hindi ikaw ang bida, supporting actress ka lang. Pero alam mo kung anong pinaka-red flag dyan? Yung hindi niya alam paano tumayo sa gitna. Hindi niya alam paano maging lalaki para sa sarili niyang relasyon. Kasi kung gusto ka talaga niya, dapat hindi ka niya pinapapili kung ikaw ba o si mama. Dapat siya mismo ang gumagawa ng bridge para hindi mo na maramdaman na ikaw lang ang second option. Kaya ito ang tanong, ate. Gusto mo bang magpatuloy sa isang relasyon na lagi kang pangalawa? Na para kang nag-audition araw-araw para mapansin? Kung ayaw niyang ihiwalay ang GCash sa nanay niya? Edi siya na lang magkarelasyon sa Paymaya. Charot lang. Pero seryoso? Deserve mo yung lalaking marunong magdesisyon. Yung hindi kailangang may paalam sa nanay para sabihin, mahal kita at kaya kitang panindigan. This is DJ Moon, ang ate mong malambing. Pero kapag may red flag, ako na mismo ang sisigaw. Hoy, tigil-tigilan mo yan. Tara, kwento mo. Thank you for sharing your story. Don't forget to like, follow, and share this page. This is DJ Moon, ang ate mong malambing, pero matalim. Soft hearts, sharp truths, and midnight talks. Tara, kwento mo.